Nagsimula na ang mga ministerial meetings para sa 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kabilang sa mga unang tinalakay ng mga senior officials ng mga ASEAN state members ang pinag-isang aksyon sa mga hamon na kinaharap ngayon ng rehiyon. Si Jessie Atienza sa sentro ng balita live. Yes, Jules, nagsimula na nga ngayong araw ang mga high-level meetings na nilahukan ng mga ministers at senior officials ng mga ASEAN state member countries dito sa Cebu na pinangunahan ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maagang nagsimula kaninang umaga ang 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque kasama mga ministers at senior officials ng iba pang ASEAN member countries. Sa kanyang mensahe binigyang diin ng DTI Secretary kung gaano kahalaga ang Cebu bilang venue ng ASEAN Summit na kilalang logistics hub sa bansa. Inihayag din ng kalihim ang pagsusulong sa key initiatives para sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na isa sa kanilang priority economic deliverables. Ibinahagi din ng kalihim na ramdam ng bansang Pilipinas ang epekto ng tensyon sa Middle East, kaya naman hinikayat niya ang mga kasamang senior officials at ministers na talakayin ang mga hakbang upang mapanatili ang ASEAN region na bukas, stable at sabay-sabay na uusad sa gitna ng krisis. Samantala, dalawang mahalagang pagpupulong naman ang pinangunahan ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro. Ito ang ASEAN Foreign Ministers Meeting o AMM at ang 31st ASEAN Political Security Community na nakasentro sa pagpapalakas ng pinagsamang security, pagpapatupad ng international law at pagpapalawak ng koordinasyon sa rehiyon, lalo na sa kinakaharap na epekto ng krisis na dulot ng tensyon sa Middle East. Jules, kagabi nga ay dumating na dito sa Cebu si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatakdang pangunahan ng ilan sa mga mahalagang pagpupulong kasama ang mga ASEAN leaders. Inaasahan naman ngayong araw na datingan pa ang ilan pang mga ASEAN leaders na lalahok sa isa sa pinakamahalagang pagpupulong kung saan layong makakabenepisyo ito sa mga mamamayan na nasa Timog Silangang Asya. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa International Media Center dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Jules. Maraming salamat, Jessie Atienza.